na ni Jackie Forster at ng kanyang mystery man. Ano ito? Nakakakilig na, nakakaintriga pa. Actually, nakakainggit din eh. Pero ito ang eksenang hindi nakakainggit ha. Si Rainier iniintriga ang pangangayayat. At si Angelica Jones, hinahabol daw ang nanay niya ng mga inutangan nito. Ay, parang ako. Isang inang naghihinagpis. Lahat namang tao nagigipit. Pero isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Kahit kailan, kahit noon, wala akong ginawang masama sa aking kapwa. Tinutuligsa. Sa gitna ng pinagdaraan ng pagsubok, iniwan na nag-iisang kakampi. Well, aaminin ko, naapektuhan yung aking anak. Kamakailan lang sunod-sunod na intriga ang naglabasan tungkol sa ina ni Angelica Jones na si Beth. Tinakasan daw kasi ng ginang ang patong-patong ng pagkakautang sa isang kaibigang kasosyo raw niya sa negosyo. Sa aming exclusive interview sa ina ng sexy comedian, pinabulaanan niya ang mga paratang. Dahil lahat ng tao ay nagkakautang, but I'm sorry, wala po akong ganong kalaking utang. Hello? Sana, imbestigahan muna nila kung ano ba ang katotohanan, ano ang totoo. Ayoko magsalita kasi ayaw ng lawyer ko. Sa court na lang kami magkita. Ayon sa mga balita, sinampahan na raw si Beth ng estafa at BP-22 or the act penalizing the making or drawing and issuance of a check without sufficient funds. Hindi ako nahimatay kahit kailan pa man. Hindi ako nagtatago. Araw-araw may taping kami dito sa GMA. Tapos ngayon may teleserye pa siya. Paano mangyayari itong mga balitang ito? May mga text sa akin ng kapatid ko, Ate, bakit ganun ang lumalabas sa dyaryo? Bakit ganun ang lumalabas sa TV? Anong kinabuka? Anong laban ko? Wala akong sariling net worth. Hanggang sa dumating sa puntong lumayas na raw si Angelica sa poder niya. Actually, si Angelica na-depress talaga ng 2 araw. Sobra siyang nasaktan. Dedepensa pa rin ba si Angelica laban sa mga taong bumabatiko sa kanyang ina? Handa pa rin nga ba siyang tumugon sa hinaing nito? Angelica Jones, live dito sa Showbiz Central. Kasama na po natin mga kapuso ang napaka-controversial Angelica Jones. Hi. Angel, kanina ko pa napapansin you are very emotional regarding this issue. Yes. Nakikiusap ako, kalamayin mo muna ang loob mo para maging klaro sa ating mga kapusong nanonood kung ano ba talaga ang nangyayari. Unang tanong, prangkahan na Angel. Totoo ba yung mga pinaparatang nung taong nagdemanda sa nanay mo? Hindi po totoo yun. Actually, may pinanggit po sa akin si Mama before na, di ba nung after election, naloko, naubos yung money namin, 2.3 million, dahil kumandidato kong board member. So yun that time na talagang na problema talaga kami sa money, ganyan. So may friend siya I don't know, parang sa cheque, nagpapapalit ng cheque. Pero hindi ko alam lahat yon kasi sila na nag-uusap. And then, ang alam ko, binabayaran ni Mama yun eh. Alright. And nagulat na lang ako, lumaki yung interest na si Mama yung naloko, si Mama yung naggamit. So ayokong magbigay So ng you're telling me na na hindi totoo na yung mami mo ay nagbabayad naman, kaya lang di umano ay tumalbog ang mga check binayad ng mami mo. Actually, hindi ko alam yun kasi siyang nakakaalam. Kilala mo ba ang mami mo to the point na pati ang mga finances niya, alam mo? Actually, hindi naman lahat pinapaalam niya sa akin, nililihim niya sa akin. And ako nga, nagulat din ngayon na nagulat na lang ako na meron palang, yun, kaso si Mama. And napunta sa ganitong issue. Alright. And alam ko is, yun nga, nagkaroon sila ng misunderstanding yung business partner niya. Anong reaksyon mo na kinasuhan na ang nanay mo at ang huli namin balita, meron ng warrant of arrest kasi nga nagtatago daw ang... Yung pala, totoo bang nagtatago ang mami mo, Angelica? Hindi naman siya nagtatago. At nung last week, kasama ko siya sa mga tapings. Minsan hindi siya sumasama. At meron siyang inaasikaso. Kasama niya lagi yung lawyer niya. And ayaw niya ipaalam sa akin yung mga lakad niya. And ayun, yun. Totoo ba, Angelica, na dahil sa issue na to, lumayas ka ng bahay niyo?
Totoong umalis ako ng house namin. Ilang days na. Hanggang ngayon to? Hanggang ngayon, hindi ako umuwi. Kasi gusto ko lang magkaroon ng space, makapag-isip. Totoo ba dahil galit ka sa mami mo dahil daw sa issue na ito? Hindi lang sa issue ito sabay-sabay lahat sa family problem, itong issue to, sabay lahat ng problema So parang sinasabi mo prior to this issue, magkaaway na kayo ng mami mo, Angel? Hindi naman kami magkaaway, nagkaroon kami ng tampuhan na hindi pagkakaintindihan, na hinihingi ko na sa kanya is space lang para makapag-isip. Tungkol Para ba may sa sariling, para makapag-isip ko ano bang plano ko, ano bang dapat kong gawin. Kasi lahat ng ginagawa kong to, hirap ko, hindi naman para sa sarili ko para sa mom ko. And syempre, iniisip ko rin yung mga pinaghirapan ko, saan napunta, bakit nawala. Actually, Ba't dumating sa point nagkaganito, tapos sumabay pa doon sa ibang problema ko na Ano yung ibang mong problema, Angelica? Kasi yan lang naririnig namin na nagkakaroon kayo ng awayan ng mami mo dahil sa pera. Totoo ba, Angelica, prangkahan na pinararatangan mo ang mami mo na inubos ang mga kinita mo at pinaghirapan mo nung araw? di naman niya inubos Wala siyang, di naman siya nag-enjoy or bumibili, di siya maluho. Hindi lang siguro na yung money management, yung maling pagpapatakbo ng pera. Wala naman siyang, hindi naman siya gumastos kung saan-saan. Wala. Ginagastos naman niya para sa bahay namin, yung mga dapat bayaran. Na nagkataon lang talaga na nagkaroon kang financial problem after election. Kung hindi ako kumandidato, siguro wala na sa anong problema. Pero nandun na yun yung perang naubos sa akin, inisip ko na lang na marami akong natulungan sa Laguna. Correct. Walang sisihan Kaya ikaw. walang sisihan. Kumbaga, siguro may dahilan ng Diyos kung bakit kumita ako before ng malaki, yung pala biglang isang iglap na wala sa akin, yung pala meron akong matutulungang ibang tao. Pero Angelica, totoo ba na after nitong issue na to, regarding sa kaso di umano ng iyong mami, lumayas ka, hanggang ngayon di pa kayo nag-uusap? nag-uusap kami regarding sa mga commercials ko, mga Nabalitaan nga projects namin. ko. So totoo yun, na nag-uusap lang kayo bilang talent at manager mo siya, Oo. pero hindi kayo nag-uusap bilang mag-ina? Nag-uusap din kami, nag-text naman siya sa akin, and nag-text siya sa akin kahapon na humingi naman siya ng sorry. Sorry. Tungkol daw saan siya nagsusorry? Hindi, siguro sa mga, kasi hindi, ayaw niya na sabihin sa akin, inilihim niya rin sa akin. And ayaw niya na madagdagan yung problema ko, ayaw niya na mag-pressure ako. So may siya na sorry, sinasabi niya, mahal niya ako. And ako, tinanggap ko naman yun at mahal na mahal ko naman ng mama ko kahit anong mangyari. Nanay ko pa rin yun at Tama. nag-iisa lang nanay ko. Nagkataon lang na merong pagsubok, trials na dumating sa buhay namin na siguro sinusubukan kami mag-ina kung magkakahiwalay ba kami o magkakaintindihan ba kami, kung magtutulungan kami. Sa point ngayon na nangyari sa mom ko, syempre hindi ko pababayaan ang mom ko. Tutulungan ko ang mom ko. So after nito, uuwi ka na ba? O hanggang ngayon, gusto mo pa rin mapag-isa para mag-isa? Gusto ko munang mag-isa. Alam ng mami mo yan, klaro sa kanya yan. Nag-usap naman kami na mag-uusap kami, pwede kami magkita, pero pag, space muna. Para, syempre, I'm turning 25, para may sarili akong desisyon, may sarili akong panindigan. Tama yan. At para mas pakilala ko ang sarili ko, kung ano ba ang dapat kong gawin, kung ano ba tama ba to, hindi ba to tama, para mas mag-strong yung pagkatao ko. Ipag-pray natin yan. Ang gusto kong malaman ngayon sa nangyayaring to, pagtatanggol mo pa rin ba ang mami mo? Ano ang gusto mong sabihin sa mga tao nagdemanda sa kanya? Yun, pakiusap ko lang po doon sa taong nagdemanda. Tama na. Maawa naman kayo. Ang dami ko ng problema Huwag niyo lang dagdagan. Hindi naman artista ang nanay ko Ako yung artista. Ako na lang batuin. Ako na lang sirain nyo. Huwag niyo na po idamay ang nanay ko. Nakikiusap ako. At saka naman, nagbayad naman ng maayos ang nanay ko Lahat ng kinita ko, pinabayad naman sa inyo
Kaya nga ako nagtatrabaho ngayon para matulungan ko lang mom ko. Kahit wala na matira sa akin, basta maging maayos lang yung family ko. Kaya nakikiusap po ko sa mga taong nanguhusga, naninira. Tama na, kasi hindi naman kriminal ang nanay ko eh. At saka, wala naman kaming inapakan, kami yung naloko. At importante, wala kaming sinasagasaang tao. Kaya nakikiusap ko, tama na po. Gusto ko lang po namin katahimikan. At sana, magkasundo kayo ni Mama. Sana pag-usapan nyo ng maayos. Sana nga. At itigil nyo na tong ganitong issue kasi masyado na po akong naapektuhan. Sana nga, Angelica. Dahil hindi pa rin pa ako nakaka-recover until now na. Pipray natin yan at sana nga makapag-ayos na yung mami mo at yung mga kaibigan niya na demanda sa kanya. At sana magkaayos na rin kayo ng mami mo. Yeah, magkakaayos naman kami ng mom ko at mahal ko naman ng mom ko eh. Ang sa akin lang space lang para makapag-isip, magpalamig, at mas makilala ko ang sarili ko lalo. Good luck. Palakpakan naman natin, Miss Angelica Jones. Thank you. Very emotional, very dramatic, pero tuloy-tuloy pa rin po ang ligaya kasama ang ating birthday girl, Miss Pia Guanyo. Ito talaga si Sweet. Bigyan mo naman ng tissue si Angelica. Kawawa naman siya. Ito, meron namang good news sa atin si Mother Ricky at saka si Gerald. Si Mother Ricky muna. Matapos magpayak sa Sweet, kayo naman bibigay tayo ng kasiyahan. Lahat ng hairdresser, lahat ng salon owner, lahat ng graduate ng isang Good Things and Supply, magkikita-kita kami lahat muli on October 24 sa Field Trade Center. Birthday! Ay, happy birthday, Pia! Diyos ko, malaking celebration yan. And we call it the Hairdressers Day. Ito yung pinaka-pyesa ng lahat ng beauty practitioner. Magkakaroon kami ng mga trade exhibit wherein yung mga bibilihin, ang pampapaganda ay something like 30 to 40% off. So, piyesta. Great discount. That's right. May mga seminar, may mga workshop, at meron ding competition. Ayan, Mother. Sasama ko na rin sa blowout ko yun, ha? At kawawa ka naman, wala mag-blower sa birthday Lahat mo. naman Di sa ba? one practitioners nasa event That's ko. right. Okay, kanya-kanya na lang tayo, ha? Sa Wednesday, October 24, for the Hairdressers Day of Mother Ricky. That's right, at the Field Trade Center of the Philippines. Alright, si Gerald naman. Ako naman po, Gerald Santos, Songs from the Heart po. First solo concert ko po to. Sa Thursday na po yan. Kung kay Mother Ricky po Wednesday, akin naman po Thursday, October 25 sa Zirco Timog po. With guests, Jonalyn Virayan, Miss Janine Magdangal with the SOP Boys. Oh, may magbo-blow dry na sa'yo dahil the day Gabi after na, na di ba? yun. Gerald, Tapos kinabukasan na yan. Mother Ricky, always Thank you so part much. of My me. pleasure coming Thank here. you very much. And Gerald, good luck in your first concert. Thank you po. And stick around dahil mamaya po, makakausap natin ang live na live si Manay Lolit Solis. At ito po ay kaugnay sa bali-balitang ididemanda daw siya ng isang matinee idol kaugnay sa isang artikulong sinulat niya. Pia, di ba may teleserye si Manay Lolit ngayon? Meron? Oo. Ano ka mo yun? Mata ni Lolita. Manay Diba? Lolit. Very catchy, Nanay Lolit. Ha? Magbabalik po ang Showbiz Central. Diyan lang po kayo.